National Police na nasa 12 to 13 years old na biktima ni Pastor Apollo Kibuloy ang lumapit sa kanila at isinilaysay kung papaano ang mga ito minolestya ng pastor. Ayan na! Pakinggan nyo maigi kung paano sinalaysay mismo ng mga biktima itong mga ginagawa ni Pastor. Ha? Ni Pastor Kibuloy ba? Malupit. Oo. It's me, honey. Ay, Chang. Kinako Rivera. Oy, shoutout sa inyo lahat nga pala. Medyo tipid-tipid lang muna tayo sa boses, ha? It's me, honey. Nasa na yung pagkain ko? Nagising na ako't lahat-lahat. Wala pa. Ha? Wala pa? Eto na mga kababayan, ha? Pakinggan nyo maigi. Baka mamaya may kausap kayong iba. Malagpasan nyo to. Sige, pasok. Sa pulong balitaan kanina dito sa Campo Crame, inihayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na batay sa salaysay ng mga biktima, inihahanda umano sila o may preparations bago sila papapasukin sa kwarto ng pastor. Inahanda, Jerry Ramil, ha? Wala, talo ka rito. Hinahanda daw yung mga ano? Ha? Hinahanda daw yung mga ano ba? Preparasyon pinaprepara kung paano itong gagawin. Hinuhugasang maigi. Kasi daw pagbata daw hindi pa kumagamit ng feminine wash. Ganun daw yun . Ngayon mga kababayan, eto na. Ihanda. Maliligo. At kailangan, may specific na gagamitin. Shampoo, sabon, at saka damit. Kailangan yung damit madaling hubarin. Madaling hubarin. Kailangan yung isang ganun lang ni Kibuloy. Kita agad ang dalawang bundok ng arayat. Visit talaga. Shoutout sa inyo lahat. At bago ang lahat, batiin po natin ng maligayang kaarawan ng ating butihing Pangulo na ngayon ay pinapangunahan ang isang proyekto na naman sa bandang norte. Ano po? Alam nyo, ang sipag-sipag talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Kikita nyo yung pagmumukha na yan? Kita nyo yung ilong na yan? Kita nyo yung mata niya na yan? Ganyan ang mata niya pag nakikita niya yung mga minor de edad na babae pagpapasok na sa kwarto niya. Ganyan na ganyan. At pati na rin, yung bunganga na yan, naglalaway pa yan. Ganyan, kalupit yan. Sige, tuloy. Paano nga? Paano po, Jeff Valdez? Paano? Ito na. Pinipili ang sento pabango na gagamitin at may mga nakaschedule rin umano sa kanila bawat araw para makipagtali kay Kibuloy. Alak ka! May naka-schedule bawat araw! Putik na yan, araw-araw talaga, Mga boss, araw-araw. Araw-araw, umiiyot si Kibuloy. Ibang klase. Sabi nung mga kaibigan ko, grabe ka naman kay Kibuloy. Yung bunganga mo, hindi mo na napipigilan. Alam niyo sagot ko? Abay, wala nang karapatan pang kahit konting paggalang, si Kibuloy, wala na. Alam niyo, wala na to. Si Kibuloy, makakuha ng pribileyo na house arrest, makakuha si pribileyo ng ng kahit piyansa, ganon, wala na. Alam niyo ba kung bakit? Wala na siyang makukuha ang pribileyong mga ganyan. House arrest, piyansa, ganon. Alam nyo ba? Hindi na ho. Bakit? Kasi nagpakita na siya ng ng hindi maganda. Nagpakita na siya ng ng masama na talagang may intensyon siyang tumakas. Pastor, pinipili ang sento pabango na gagamitin at may mga nakaschedule rin umano sa kanila bawat araw para makipagtali kay Kibuloy. Kita nyo? May naka-schedule kay Kibuloy bawat araw para para iyutin niya.
Hindi makikipagtalik kasi ganito yung mga kababayan ha. Mali yung sasabihin na naka-schedule para makipagtalik. Kasi parang lumalabas mga kababayan, itong mga minor de edad pa ang may gustong makipagtalik sa kanya eh. Di ba mga kababayan? Hindi ho eh. Oh, araw-araw meron siyang meron siyang aabusuhin, naka-schedule na aabusuhin. Ha? O aangkinin, yan. Aangkinin. Ha? Titirahin. Di ba? Mga kababayan, ano pa? Malupit. Sige, tuloy. Pagkatapos umano silang gamitin ni Kibuloy ay sinasabihan silang pure pa rin sila o intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil Espiritu ng Diyos ang nakipagtalik sa kanila. Alak ka, kita nyo? Araw-araw. Araw-araw. Araw-araw, mga kababayan. Ang tindi ng tuhod ni Kibuloy. Grabe, di ba? Oh, malupit. Suko tayo dyan. Oh, di ba? Oh, sige, tuloy. Pagkatapos umano silang gamitin ni Kibuloy ay sinasabihan silang pure pa rin sila o intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil Espiritu ng Diyos ang nakipagtalik sa kanila. Kita nyo mga kababayan ang pangmamanipula sa isip ng mga kabataan. Pagmamanipula po yun. Ang tawag doon, pagmamanipula. Opo. Bakit? Kasi itatanim mo sa isip mo para naman nga, walang reklamo, walang asunto, ay sasabihin mo, o iha, ikaw, ikaw ay, yan parang si Jesus Christ. Si Lord ang umiyot sa'yo. Kailan pa umiyot ang Diyos, mga kababayan? Ganun ang pinapaliwanag nila. Si Jesus, si Lord ang umiyot sa'yo. Mapalad ka, nene, mapalad ka. Dahil sa lahat ng maraming mga kababaihan, ikaw ang napili ni Lord para ikaw ay angkinin, pasukin, pasukin ang iyong katawan ng Espiritu ng Diyos. Pusit na buhay to, mga kababayan. Pwede na, no? Siguro kung kung medyo ang isip natin utak manyakis din na tulad ni Kibuloy. Ganun lang ang gagawin natin, mga kababayan. Igaganon nyo lang, iha, huwag kang mag-alala. Ako ang kinatawan ni Lord. Ang Espiritu ng Diyos ay ngayong gabi mo mararamdaman. Papasok sa iyong kalooban. Dadaan sa iyong pekpek. Putang ina, Kibuloy. Diba mga kababayan? Malupit. Malupit sila magmanipula. Malupit. Etong si Kibuloy. Ibang klase. Aba, grabe, no? Grabe talaga. Pananakot pa ng pastor sa mga biktima sa oras na magsumbong sila, hahabulin sila at ang kanilang mga magulang ng Angels of Death. Grabe, no? Tignan mo, may Angels of Death pa na nalalaman. Hahabulin daw sila. Abay, grabe talaga. Kaya huwag kayo magsusumbong. Kaya huwag na kayo magtaka, mga kababayan. Kung maraming mga kababaihan dyan, ay abay paniwalang-paniwala kay Kibuloy. Ay bakit, kanyo? Bakit? Syempre gamit ang ang pangalan ng Ama eh. Kung yung iba mga kababayan, pag nahuhuli sa kalsada, gamit si Colonel, si Major, si General, itong si Kibuloy malupit. Oo. Para hindi mahuli, para hindi siya mabokya ng mga na may manimolestya, ang gamit na pangalan ni Kibuloy, alam nyo, si Lord. Grabe, no? Si Lord. Diba? Grabe.
Baka may discreet website si Kibuloy. Huy. Ano pa? Pasok. They are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy, i-hunt sila ng angels of death. So just can imagine a minor being threatened of death. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila ang sinasabi doon sa mga bata. Grabe, no? Siyempre, alam niyo yung mga edad 12, 13, yung mga yan, madaling manipula yung mga utak. Opo, madaling mamanipula. Bakit kanyo? Takutin nyo nga lang na papatayin ang inyong pamilya, ang iyong nanay, tatay, mga kapatid, pag ikaw ay nagsumbong kay Aling Rodora. Thank you naman, Aling Rodora, na nag-like na. Diba? Paano ngayon yan? Siyempre, pag bata ka, wala na. Tahimik ka na lang. Diba? Tahimik ka na lang. Ganun. Pero kapag si Kati Binag yung tinira nyo, hindi yung magsusumbong. Wala kayong sumbong na maririnig. Tatawa pa yun. Diba? Sige, tuloy. Sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact. Ibig sabihin daw, intact, virgin pa rin kayo. Walang nangyari. Yung naramdaman yung sakit, walang nangyari. Hindi yan. Bakit? Oo, spirit yung pumasok sa inyo. Diba? Espiritu. Espiritu. Espiritu ng titi ni Kibuloy. Di ba mga kababayan? Napakababoy ni Kibuloy. Oo. Napakababoy. Oo. Di ba? Talong-talo ka, busabos. Si Kibuloy, araw-araw yan. Araw-araw, kumakala. Kumakala araw-araw. Diba? Pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ayon pa sa mga bata, alam ng mga magulang nila na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang pang-aabuso sa kanila ng pastor. Tiniyak ng pambansang pulisya na mananagot ang mga magulang o miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na mapapatunayang inialay ang kanilang mga minor de edad na anak para makipagtalik kay Kibuloy. Alak ka! Grabe, no, mga kababayan, ano? Inaalay kay Kibuloy. Oo. Wala bang alay kayo sa akin? Uy, baka naman may alay kayo sa akin. Para hindi na tayo hindi na tayo umaapal kay Kibuloy ba? Kasi sabi nila mga kababayan, naiinggit lang kayo kay Kibuloy. Oo. Diba? Inaalay yung mga anak kay Kibuloy. Dapat lang din dapat lang din na talagang etong mga magulang ay maparusahan. Sa salaysay kasi ng mga biktima na lumapit sa pulisya, ang alay o pagpayag ng kanilang magulang ay sinasabing passes to heaven o daan papuntang langit dahil ito ay pagsisilbi umano sa Diyos. Kita nyo mga kababayan? Kultong-kulto talaga, no? Ganyan din ang ginawa sa mga ilan, hindi lang naman dito sa ating bansa. Marami yan sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang si Kibuloy ang gumagawa niyan. At dito sa Pilipinas, hindi rin si Kibuloy ang unang-unang gumawa niyan. Diba? Nakita niyo yung dating naging mayor na kalbo? Sino yun? Si ano yun? Sino yun? Sino nakakaalala nun? Yung sino ba yun? Yung kalbo na mayor, Ecleo. Inang yun, di ba? Ganyan din yun. Tapos sino? Sino pa? Si Senyor Aguila. Grabe, no? Grabe. Hindi si Sanchez. Ano ba? Hindi naman kulto si Sanchez. Adik lang yun. Manyakis lang yun. Pero walang kulto yun.
Oh, di ba? Oh, yung mga magulang, mga kababayan. Kasi ito ang problema sa ating mga ilang mga minamahal nating mga kababayan. Kulang sa ano kulang sa edukasyon, kulang sa kaalaman. Kaya madaling nalilinlang ng mga mapang-abusong nilalang na tulad ni Kibuloy, Senior Aguila at ni Cleo. Kita nyo mga kababayan Ay grabe. Oh, alam nyo, minsan nabanggit si Duterte. Tingin ko mga kababayan, naalayan din si Duterte. Best friend sila eh. Di ba? Best friend sila ni Duterte. Oh, sige tuloy. I think some, definitely. These are minors, 12, 13 years old. Mga boss, 12, 13. Kita nyo yun mga kababayan? Di ba? 12, 13. Sa laking, sige Buloy. Ha? Sa laki niyang yun. Gagaganito lang ang edits niya, ganon? Para Para masabi na hindi hindi man lang umabot sa pagkapunit. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Yan ang lumalabas na alam di umano ng mga magulang dahil nga parang they are being offered. Samantala sa panig naman ng legal counsel ni Kibuloy, inihayag Ito pang isang mga abogado na to, mga putang ina to. Oo, mga kababayan ha. Lahat itong sila Torion, itong putang inan to. Abay sama-sama tong mga demonyo na to. Di ba? Di ba mga kababayan? Sama nyo na sino? Yung mga nagtatanggol ngayon kay Kibuloy, sino-sino? Si Labanat Bay, yung grupo nila. Di ba? Yung mga grupo nila. Sa grupo nila meron dun eh. Umiyot din ng 13. Sa grupo ni Banat Bay, meron ding umiyot ng 13. Mukhang bakulaw pa. Kaya pala, kampi-kampi sila. Nauunawaan nila yung kaparehas nila. Tama mali. Sabi ni Banat Bay, tama mali. ni Attorney Mark Tolentino na planted lang daw ang mga nagsisilitawang biktima ng pastor. Sa pagkakakilala niya raw kay Kibuloy, hindi nito magagawa ang mga aligasyon sa kanya. Kilala niya raw ang pastor hindi lang bilang abogado kundi bilang kaibigan at Alak ka. Di daw magagawa ni pastor yun. Sabi ng abogado. Di ba? Abogado nagsabi. Kita nyo? Pasok. mabait daw ito at mapagpakumbaba. Allegation is not equivalent to guilt. Ano sabi ni Aling Roda? Talaga, Aling Roda? Talaga? Grabe yung mga katropa mo pala, no? Malupit, sige, tuloy. So, sila yung may burden of proof to present evidence kung totoo yan. Tigitan nyo mga kababayan yung mga kanilang sila ang may burden of proof. Sila nagbibintang, sila magpatunay. Balik natin mga kababayan. Ibalik natin yung ganon. Na sila daw, sila ang nagbibintang, sila magpatunay. Di ba ganyan ang ginagawa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Pinagbibintangan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na adik, pero hindi kayo makapagpakita ng ebidensya. Ang gusto nyo, magpa-drug test. Mga bobo talaga, no? Diba? Biglang alam na nila yung salitang burden of proof. Diba? Yun yung mga kababayan. Samantalang, yan yung ginagawa nila kay Pangulo. Sa pinakamataas na Pangulo, na leader ng bansa, ginagawa nila yung pagbibintang na wala silang ebidensya. Pero dito mga kababayan, mga biktima na yung nagsasabi na sila'y ginahasa, sila'y monolestya. Kahit pa naman wala sa korte yan, yung iba nasa korte na. Kahit itong mga bago, kahit wala pa sa korte, pwede mo nang i-assume. Bakit? Meron ng mga nauna eh. Meron ng mga naunang
nagrereklamo at nagsuplong sa 'di ba? Nagdemanda eh. So pwede mo na i-assume na pedophile talaga si Kibuloy. 'Di ba? Sige, pasok. Sa amin naman, we are prepared to defend our client. Yan lang naman kasi yung mga allegation, yung mga marites dyan, hindi naman equivalent to guilt yan. So, pursue. Hindi pala equivalent to guilt yan, bakit tumatakbo si Kibuloy? Bakit si Kibuloy pumuga? Bakit si Kibuloy nagtago? Tama, mali? Patawa rin to eh. Oh. Di ba? Patawa yung abogado. Oh, sige tuloy. Pasok natin. Nasaan ka na? Si Pastor, nakalagayan sa ating saligang batas, and kung sundin natin ang saligang batas based on a democratic and republican government, the accused is presumed innocent until proven guilty beyond. Tama nga yun. Tama naman yung sinasabi niya. Tama naman yung sinasabi niya. Pero mga kababayan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi napakarami nila. Mga kababayan, hindi normal yun. Hindi normal na napakaraming nagsusuplong na iniyot sila ni Kibuloy. At ngayon mga kababayan, kung ano yung mga sinasabi ng mga biktima, yun din yung lumalabas sa media at social media. Reasonable doubt. Oh, yun na yun. Oo. Our beloved Boss